Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Alfonso Maria Liguri, isang obispo at pantas ng simbahan. Muli po nating tinatalaga ang ating din mga puso sa kabanal-banalan sa sagradong puso ni Jesus. Tayo'y nagpapasalamat sa Diyos sa nakalipas na buwan at muli tayong humihingi ng pagpapala, ng lakas, ng gabay sa Kanya ngayong mag-uumpisa na naman ang isang bagong buwan. Naway kalooban tayo ng Banal na Espiritu, isang matatag, malakas, patibay, malinis na puso para maharapan natin ang ating mga iba't ibang problema, suliranin at obligasyon at magawa nating mabuti ang inuutos, ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. At para tayo po lahat ay maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, muli natin hilingin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko sa mapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ang mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Pagkaloob mo sa diwa ng obispong si San Alfonso Maria Liguri na nagmalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamo niyang gantimpala. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko: ang pista ng Paskwa, na gaganapin sa gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa ika-7 araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho." Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupang ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito'y hahandog niya para sa inyo kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang ika-50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon,
magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang 10 araw ng 7 buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa 15 araw ng 7 buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa 8 araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain, at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang tambuli tuwing magdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yung utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos din ay ito nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran, Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Alleluia, 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 alleluia. Balita sa inyo, ngayoy salita ng Panginoong iiral habang panahon. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtataka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina, sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng yan? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pananampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sino ba sa atin ang ayaw na umuwi? Sabik po tayong lahat na umuwi.
because there is no place like home. Hindi ko po alam kung alam nyo yung mga salmon, kapag malapit na daw po manganak o mangitlog, uuwi sila. Kahit na umakyat po sila ng bundok, yan po ang pinagtatakhan ng mga ibang scientifico, mga biologists. Bakit nagpapakahirap pa mga salmon na lumundag, lumangoy, umakyat sa bundok? Kasi po, gusto nilang bumalik doon sa kung saan sila isinilang. Natural na instinct natin ang umuwi. Isa sa mga hinahanap ng ating puso ay ang ating mga tahanan. Kaya nga hindi mo masisisi ang mga bata, ang mga estudyante, kapag nakita na nila malapit na yung 3 o'clock, hindi na mapakali sa kanilang mga classroom. Gusto na pong umuwi sa kanilang mga tahanan. Ganyan din po minsan yung mga ibang nagtatrabaho, kapag nakitang 15 minutes na lang before 5, nakahanda na yung gamit, yung kanilang bag, para pag alas 5 na nandun na sila sa pintuan, magpa-punch out na agad-agad, nandun na sa kanilang mga kotse o sasakay na para umuwi. Ang ating po mga kapatid na OFW, excited na umuwi. Lalong-lalo na po yung mga 10 years, 15 years sa abroad. Siguradong bago po sila umuwi, handa na lahat ng gamit, ng pasalubong. At ang sabi pa nga ng iba na umuwi dito, iba pa rin ang Pilipinas, Father. Kahit na marami pong pera doon, sarap po ang pagkain, malamig, malinis, iba pa rin ang Pilipinas. Sabi ng mga ibang kapatid nating OFW, nag-iipon lang po kami, Father, pero gusto namin umuwi at dito mamatay kung saan kami isinilang. Kasi isa po sa mga pinakamasarap, masayang karanasan natin ay yung umuwi tayo sa ating mga tahanan. Amen? It is a blessing to come home. Pati din po ang Diyos gustong umuwi. Yan po ang ating narinig sa ating ebanghelyo. Umuwi si Jesus sa kanyang bayan. Pero imbis na natuwa ang ating Panginoon, nalungkot siya. Dahil ano po ang salubong ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang mga kababayan sa kanya? Puro pamimintas, pamumuna, panlalait, panghuhusga. Tinatanong nila, saan ba niya nakuha yung ganyang katalinuhan? Diba? Anak lang naman siya ng isang karpentero, si Jose. Kilala natin yung mga kapatid niya. Diyan lang naman sila. Imbis na tanggapin ng ating Panginoong Yesukristo, siya po ay tinakwil. Hindi daw siya matanggap, hindi siya pinaniwalaan. At nakakalungkot po, di po ba? Kapag tayo ang nagiging dahilan bakit hindi umuuwi ang ibang tao. Dito po tayo inaanyayahan ng ating ebanghelyo. Please, do not become the reason why somebody does not want to go home. Huwag kang maging dahilan ng hindi pag-uwi ng isang tao because everybody deserves a loving, a happy, and a holy home. When somebody does not want to go home, there is a problem. Amen? Don't be the problem why others do not want to go home. Maganda pong pagnilayan yan. Ano ba ang problema sa ating mga kabahayan? Bakit minsan ayaw umuwi ng mga magpapamilya? Minsan, masyado tayong in denial Ayaw nating tanggapin na tayo, ako, ikaw ang problema. Pero kung hindi ka magiging honest, hindi ka magiging tapat na ikaw ay isa sa mga problema sa inyong mga tahanan, walang maaayos, walang magbabago. Di po ba? May ilan na ayaw umuwi kasi pagod na sila sa trabaho. Ano pang dadatnan nila sa kanilang mga tahanan? Mga maruming pinggan na hindi hinugasan, ang basura na hindi tinapon, kalat-kalat lang, ang tambak-tambak na maruming damit na kailangan pang labhan. Nakakawalan po ng gana na umuwi at makikita mo ang tatamad na mga tao doon sa bahay. Di po ba? Habang ikaw, kayod ka na ng kayod. Pero mga ibang kapamilya mo, walang ibang alam gawin kung hindi magpadumi ng kanilang mga damit. Gaganahan ka bang umuwi? Kung ikaw, sobrang tipid mo, pero pagdating mo doon sa bahay, wala na silang ibang inatupag kundi mag-order ng Shopee. Walang pera pero
palaging pindot ng pindot, sila palaging pinagdideliveran ng parcel. Masarap umuwi kung sanang ikaw ang binibilhan ng Lazada. Di po ba? Sino naman pong gustong umuwi din kapag pagpasok mo pa lang sa pintuan, nakabalandra na sa iyo ang mga resibo na dapat mong bayaran na utang, kuryente, internet, tubig. Meron din po mga OFW na kapatid natin, imbis na umuwi sa kanilang mga tahanan, nag-hotel na lang. Bakit? Kasi pag uwi nila, anong tingin ng ibang tao sa kanila? Mga ATM machine, pasalubong box, golden Buddha, puro hingi ng hingi. Hindi naman marunong magbigay sa kanila. Kailan kinukumusta ang isang OFW kapag humihingi ng pera? Di po ba? Yan nakakatakot yung message na, kumusta ka na? Ang tagal-tagal, hindi ka tinetext. Tapos makakatanggap ka, kumusta ka na? Dahil ano po ang kasunod nun? Pwede bang umutang? Wala din pong taong gustong umuwi sa bahay. Kung ang dadatnan mo, puro away, sigawan, tampuhan, murahan. My dear friends, a blessed and a happy life starts at home. You cannot say that you have a happy life if you do not have a happy home. Amen? Try to make your home more welcoming and more loving. Sabi ni Mother Teresa, ang pagbabago ng mundo ay nag-uumpisa sa pagmamahalan natin sa bawat isa sa ating mga tahanan. Mother Teresa said that if you want to change the world, go home and love your family. Mag-ingat kayo kung walang pagmamahalan at kapayapaan ng pamilya nyo, baka pati ang Diyos mapaalis nyo. Balikan nyo ang ating ebanghelyo. Ang sabi po, dahil po sa paghuhusga, sa kawalan ng pagtitiwala at pananalig ng mga kamag-anak at kababayan ng ating Panginoon, hindi daw siya nakagawa ng mga kababalaghan ng milagro at iniwan sila ng ating Panginoong Jesucristo. You may be driving God's miracle away from your home because you do not have any love and peace. Magandang itanong ito. Kung bibisita ang Diyos sa bahay niyo ngayon, surprise visit, ano kayang makikita niya? Ano kayang maririnig niya? Ano kayang mararanasan niya? Anong dadatnan ng Diyos ngayon sa inyong mga tahanan? Masisiyahan ba ang Diyos sa kanyang makikita o malulungkot siya? If you want to change your homes, change yourself first. Amen? And this is the challenge. Go home a better person. Arang-awa nyo na. Umuwi kayong mas mabuting tao. Lalong-lalo na po kayo mga palasimba, ha? Sana pagkatapos yung magsimba, pag-uwi nyo, masaya kayo. Hindi yung katapos-tapos nyo palang magsimba, doon pa lang sa inyong kotse, nag-aaway na naman kayong mag-asawa. Sisigawan nyo na naman ang inyong mga anak. Please, go home a better person. Nung umuwi po ang ating Panginoong Jesucristo, anong dala niya? Mabuting balita at pagpapala. Ikaw, anong dala mo sa iyong pamilya? Anong pasalubong mo pag-uwi mo? Anong inuuwi mo araw-araw? Ang malungkot na kwento, mayroong mga iba, inuuwi sa kanilang tahanan, bisyo. Mayroong mga mister at misis, minsan nag-uuwi ng kataksilan. Mayroong mga ibang misis, nagpapakatino, pero binibigyan sila ng STD, ng AIDS ng kanilang mga asawa dahil nakisiping sa iba. Di po ba? Meron mga iba, nag-uuwi ng kanilang mga kerida, gusto na itira sa kanilang mga tahanan. Meron pong ganyan, nakakashock. Pero totoo, paano magiging paraiso ang tahanan kung ganyan? Maaaring paraiso, pero sa paraisong yun may ahas. Di po ba? Meron mga anak, kapag umuwi, gulo ang dala. Nananahimik ang mga magulang, tapos uuwi ang anak, merong arrest warrant, merong reklamo galing sa barangay dahil nakipag-away o lasing ng gulo, nakabangga. Sinong magulang ang masisiyahan na ganyan ang kanilang mga anak? Sinong magulang ang matutuwa na habang nasa tahanan, uuwi ang dalaga, umiiyak? Bakit? Anong balita? Buntis. At ayaw daw panagutan nung nakabuntis sa kanya. Di pa tapos sa pag-aaral, nabuntis na agad. Sana mga anak, mga bata, kung uuwi din kayo, mag-uwi naman kayo ng mabuting balita, mag-uwi kayo ng certificate, ng medalya,
mga magagandang nagawa niyo sa iyong eskwela. Kaya magandang pagnilayan. Ano ang aking ugali sa aking pag-uwi? Ano ang aking ugali habang ako ay nasa bahay? The creation of a happy and holy home needs effort. Kailangan po ng pagtutulungan. Kaya magandang itanong, anong pagtutulong-tulong niyo dyan sa inyong tahanan? Baka tulong-tulong kayong ginigibayan. Sana magtulungan naman kayo na pagandahin ito. Amen? Hindi po pintura o dekorasyon ang kailangan para gumanda ang tahanan. Ang kailangan, unang-una ay ang Diyos. Pinapapasok niyo ba ang Diyos sa inyong mga isip at puso? Dahil ang bahay na wala ang Diyos ay hindi tahanan. Ito po ay impyerno. Amen? Buti pa nga po yung mga nakakulong, yung mga preso. Palagi silang nagdadasal, nagsisimba, nagba-Bible study. Kulungan na yan, ha? Kaya nga, nakakahiya tayo kung ikukumpara mo sa mga nandun sa kulungan. Kung kayong mga magpapamilya, hindi kayo nagdadasal, hindi kayo nagsisimba, hindi man kayo nag-uusap, daig nyo pa ang kulungan. Please, welcome Jesus into your home. Because God wants to come home to you. Will you welcome Jesus or will you drive away God? Do not only create a beautiful house, but please create a happy, holy home. Can you spell home? H-O-M-E. Amen? Alam niyo pong ibig sabihin niya? Acronym. H is humble. O is open. M is merciful. And E is excited. Sana maging mapagkumbaba kayo. Sana nakabukas kayo sa bawat isa. Nakabukas kayo sa Diyos. Sana maging maawain kayo. Marunong kayo magpatawad sa bawat isa. At kahuli-hulihan, maging excited naman kayo. Maging sabik naman kayo sa inyong pag-uwi. Ang bahay ay nagiging tahanan lang kung ito ay nakakapasok ang Diyos. Kung ang Diyos ay kasama natin araw-araw. A house without God is just a building. But a house with God is transformed into a home. Kaya sa banal pong misang ito, sabihin natin yan sa ating Panginoong Jesucristo, "Come, Lord Jesus. You are invited to our home. Stay with us, O Lord." At naway sa pananatili ng Diyos sa inyong mga tahanan, baguhin kayo, baguhin ang inyong mga pamilya. Kayo po sana ay maging malusog, masaya at mapalad. Amen. Tumayo po tayo. Tinanggihan si Jesus ang sarili niya, mga kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos nang may katapangan at may pananalig na isabuhay ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway mapalakas sa maalab at walang takot na pagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa ating tahanan at kapitbahayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga misyonero naway maging mapagtiis at huwag manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga lugar na hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos amang nasa langit, nananalig kaming nananalangin sa iyo na pakinggan mo ang aming mga mithiin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sa
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na pinagkaloob mo kay San Alfonso Maria Liguri para maipagdiwang ang paghahain ito. At sa pamagitan nito, ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. At salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ya ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon na si San Alfonso Maria Liguri na pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay naging pagpatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, inubod sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos sa hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Busbusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, aliyadyan mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisoy niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me more than I can ever forget you. Stay with me, Lord, because I need you. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the breath of my wish. His presence, all darkness, the force that sustains me, the joy of my Lumuhod po tayo para sa panalangin sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi, humingi at kayo'y bibigyan, maghanap at matatagpuan ninyo, kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Tungayan mo po akong nakaluhod sa may paanan mo, napupuno ng buhay na pananampalataya, at tiwala sa iyo mga pangakong pinabatid ng iyong kabanal-banalang puso at sinambit ng iyong mga labi. Narito po ako upang hilingin ito. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Kanino pa po ako tutungo kung hindi sa iyong puso, ang pinagmumula ng lahat ng grasya at kabutihan? San pa po ako maghahanap kung hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? San pa po ako kakatok kung hindi sa pinto kung saan binigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makakapunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, puso ni Jesus. Sa iyo po ako nakakatakbo ng aliw kapag nahihirapan, pagtatanggol kapag inuusig, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdududa. Minamahal kong Jesus, maigting po ako naniniwala, kaya mong ipagkaloob ang biyaya aking hinihiling. Kailanganin man ito ng isang himala. Naisin mo lamang ito at matutupad na ang aking panalangin. Inaamin kong ako'y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ang Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tignan mo po nawa ng awa may habag at mababatid ng iyong pusong aking mga kasiraan at kahinaan ang dahilan upang pagkalooban ang aking mga panalangin. O banal na puso, ano man ang iyong pasya sa aking hiling, hindi po ako titigil na sambahin, ibigin, purihin at pagsalbihan ka. Jesus ko, kalugod mo nawang tanggapin
ang pagsasagawa ko ng ganap na pagsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso na aking tunay na hinahangad na matupad kasama ng iyong sanlilikha magpakailanman. Kabanal-banalang puso ni Jesus, alam kong may iisang bagay na hindi mo kayang gawin, ang mawala ng habag sa mga nahihirapan at nababalisa. Tingnan mo po akong nagmamakaawa po ako. Minamahal kong Jesus, pagkaloob mo ang grasyang aking inihiling sa iyo sa pamagitan ng kalininisang puso ng iyong madalamhating ina, pinagkatiwala mo ako sa kanya bilang kanyang anak at ang kanyang mga panalangin ay makapangyarihan sa iyo. Amen. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Kalininis ang puso ni Maria, ipanalangin mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria Liguri para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapag hindi umuuwi ang tao, may problema. Maaaring may problema sa bahay o baka may problema yung tao. Yan naman, sikapin po natin na magkaroon ng isang masaya, isang malusog, mapalad, mawain na tahanan. Create a home, H-O-M-E, a humble, open, merciful, and excited house, environment. Papasukin niyo din po ang Panginoon. Kung meron kayong problema, sabihin niyo sa Diyos. Pagdasal niyo sa Panginoon. And we are challenged to go home as better persons. But you can never be the best person without God. Kahit na magsumikap ka, kahit na naisin mo, dahil ikaw ay makasalanan, marupok, kailangan mong grasya ng Diyos. So to be the better, the best person that you can be, please allow God to create a home into your heart. Welcome Jesus into your heart. Kaya nga po ang ating panalangin ngayong araw ay, Halina Panginoon, manahan ka sa akin. Stay with me, O Lord. You are welcome into my heart. You are welcome into our homes. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.